Okay. Dahil ladies first tayo, mauna, Santagunda girl. Ingay! What if? Ayoko talaga sa'yo. Gusto ko sa tropa mo. Kaya lagi kong tinatanong sa'yo kung ano ba tunay na nadarama mo. What if? Di na kita gusto. Kasi mas gusto ko yung tropa mo. Ang sabi mo, mahal mo ako, ngunit kaibigan lang ang turing mo. Ngunit iba. Yo! What if? Kaya lang kita sinagot kasi wala akong kasabay pumasok. Pagkabi ko, talinlangan, kumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Ang ganda ng mga banat ng Santagunda girls. Talagang tago sa puso. Ngayon, nabangan nyo na yung banat ng Santagunda boys. O sige, ako Let's go! Let's go. Ay, kay Badiday, pwede ba kitang mahiwa ng aking panday? Alam mo bang matagal na kitang iniibig, matagal na akong naghihintay. Ay iya, what if adik ako, adik sa'yo? Ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala? What if, nang may love ako sa'yo, kala ko pag-ibig ko ay tunay. Pero di rin nagtagal, di talaga kita mahal. Di kayang tumbasan ng kahit anong salapi, kung ano ang namamagitan. Oh, wala dito si Sedi ah. Nasaan kaya yun? Hindi naman sumasagot. Siguro, kasama niya yung mga kaibigan niya. Justin, ano ba nangyari sa tropa niyong si Sedi? Bakit parang ilang araw na siyang hindi pumapasok? Hindi ko nga rin alam dun eh. Kahit sa tambayan namin, hindi siya nagpapakita. Kawawa tuloy si Kim. Lagi na lang siyang mag-isa. Wala siya laging kasabay sa pagpasok. O si Kim yun ah. Wala siya kasabay pumasok. Tara, isabay na lang natin siya. Tara. Kim! Wait lang. Wala pa rin talaga si Sedi, no? Wala ka pa rin bang balita sa kanya? Wala nga eh. Ilang araw ko nang tinatawagan yung cellphone niya, pero nagri-ring lang, hindi niya sinasagot. Eh ikaw Justin, may balita ka ba sa kanya? Wala rin kaming alam, Kim eh. Kahit kaming mga tropa niya, bigla na lang siyang hindi nagparamdam at nagpakita. Kim, parang gabi-gabi kang umiiyak ah. Halata kasi sa mata mo. Tignan mo, namamaga. Oo, Kikay. Gabi-gabi talaga akong umiiyak. Nag-aalala kasi ako sa kanya eh. Bakit hindi na siya nagpaparamdam? Sige na, Kim. Doon na lang natin tuloy sa batuan yung pinag-uusapan natin. Sige, Kikay, tara. Tara. Kikay, dito na kami. Punta na kami sa tambayan. Malay nyo, nandun na si Sedi. Sige, Justin. Balitaan nyo na lang kami ah. Sige, tara na. Kim, sabihin mo nga sa amin, ano ba kasi talagang nangyari? Nag-away ba kayo ni Sedi? Nakakapagtaka lang eh. Parang nakaraan lang magkakasama lang tayo. Nagugot battle pa nga tayo, di ba? Tapos ngayon biglang ganyan. Biglang hindi siya nagparamdam. Sa totoo niyan, Kikay, wala naman talaga kaming pinagawa yan eh. Di ba nga, nagugot battle pa tayo? Ang shit pa nga namin eh. Hinatid pa nga niya ako sa amin. Tapos, kinabukasan, hindi niya na sinasagot yung mga tawag ko. Hindi niya na rin ako sinusundo. Kim, try mo kaya ulit tawagan si Sedi. Baka sagutin ka na niya. Sige, Kikay. Wala, Kikay. Nakapatay na. Pero kanina, bago ko pumasok, tinawagan ko pa siya. Nag-ring pa. Ay nako, ano na kaya nangyari sa kanya? Meron, Pongpong, wala pa rin ba yung balita kay Sedi?
Wala pa nga eh. Galing ako sa kanila kanina. Walang tao, kaya umalis na lang ako. Ganun ba? Si Kim kasi, naaawa ako. Palaging walang kasabay pumasok. Pag ganina, nakita ko, namamaga yung mata, halatang galing sa iyak. Mga tol, baka umuwi na yung papa ni Sedi, galing sa Amerika. Baka nagbakasyon lang sila sa probinsya nila. Kung nagbakasyon pala sila sa probinsya, di sana nagpaalam man lang siya kay Kim o nag-text para hindi nag-aalala sa kanya si Kim. Bongbong, tama nga si Justin. Magbabakasyon siya sa probinsya. Sana nagpaalam siya kay Kim. Tingin ko lang naman yun. Pero mas maganda, makausap natin si Sedi para malaman natin kung ano yung dahilan niya. Pong, paano natin malalaman? Hindi nga nagpapakita sa atin. Sabagay, mga tol, yan muna kayo. Bibili lang ako sa tindahan. Pong, sama kami. Tara, sama tayo. Tara. Oh, mga tol, si Sedi yun oh. Tara, puntahan natin. Oo nga no, tara. Sid, saan ka pupunta? Ba't ngayon ka lang nagpakita? Alam mo ba, nag-aalala na sa'yo si Kim. Mga tol, sa inyo talaga ako pupunta. Tsaka nga pala, may importante ako sasabihin sa inyo. O Sid, anong sasabihin mo? Nagkita na ba kayo ni Kim? Mga tol, huwag na muna natin pag-usapan si Kim. Mas importante yung sasabihin ko sa inyo. O sige, Tara, tara. di muna tayo sa tambayan. Sid, ano ba nangyari sa'yo? Ba't ilang araw kong hindi nagpakita sa amin? Mga tol, dumating na kasi yung daddy ko eh. Galing Amerika. Pinasikaso niya na kasi yung passport ko eh. Doon niya na kasi ako pag-aaralin. Ha? Sid, paano si Kim yan? Tsaka bakit ka pumayag? Wala eh. Pumayag ako. Kasi kung di ako papayag, hindi niya nasusuportahan yung pag-aaral ko rito. Sed, alam na ba ni Kim yan? Sed, paano yan? Iiwan mo na si Kim. Tara, dun tayo, umaambon. Tara. Mga tol, hindi pa nga alam ni Kim eh. Yun nga ang gusto ko sabihin sa inyo eh. Sana, pag nakaalis na ako, bantayan niyo siya. Sige Sed, kami bahala kay Kim. Babantayan namin siya. Siya nga pala, di ba kakausapin si Kim bago ka man lang umalis? Yun nga ang bahala ko ron eh. Bahala kong hindi na siya kausapin. Kasi kung magpapaalam man ako sa kanya, baka lalo lang siya masaktan. Pag sinabi ko sa kanya na uwi na ako ng Amerika. Sed, mas maganda siguro, kausapin mo muna siya bago ka umalis. Kasi lalo lang siya masasaktan pag binigla mo siyang iwan. Oo nga ron, tama ka. Sige, mamayang uwian, nakausapin ko siya. O Sid, bakit naman kasi biglaan yung pag-alis mo? Kasi Tin, yung mga panahon na sasangkot tayo sa gulo, nalaman lahat ng daddy ko yun. Kaya napilitan siya na doon ako pag-aralin sa Amerika. Pag di daw ako pumayag at dito ako nag-aaral, di daw niya sasuportahan yung mga pangangailangan ko sa pag-aaral. Sed, 2 taon na lang naman, kagraduate na tayo. Siguro, sa 2 taon na yun, makagraduate ka na doon at makakabalik ka na rito. Sana nga pong, sa 2 taon na yun, makabalik agad ako rito. Mga tol, kayo nang bahala kay Kim ha. Malaki tiwala ako sa inyo. O Sid, huwag kang mag-alala. Kaming bahala sa kanya. Kim, nakapag-usap na ba kayo ni Sedi kahapon? Ha? Bakit ko naman natanong yan? Nakausap namin kasi siya kagahapon. Sabi niya, kakausapin ka daw niya. Talaga ba, Tin? Nakausap niya siya? Bakit kaya hindi siya nagpapakita sa akin? Tsaka, ano namang sinabi niya sa inyo? Kim, siguro si Sedi na lang magsabi sa'yo. Kasi, pupunta naman yun dito para kausapin ka. Pero, Tin, nakikipaghiwalay na ba siya sa akin? Kasi, sa pinapakita niya, tsaka sa pinaparamdam niya sa akin, parang ganun yung ibig sabihin. Kim, ayoko mangailam. Gusto ko siya magsasabi sa'yo na anong dahilan niya bakit hindi siya nagpapakita sa'yo. Sige, Justin, naiintindihan naman kita eh. Kim, nakakapagtaka no, kung hindi makikipaghiwalay siya si Sedi, ano kayang dahilan niya? Yun nga rin yung gusto kong malaman eh. Pero siguro, mamayang uwian, makikipag-usap na yun sa akin. Tara na, pasok na tayo. Anong oras na rin naman eh. Sige, dito na ako. Sed, dito na lang natin hintayin sila Kim. Anong oras na rin naman, uwian na nila. Sige Tin,
Kim, ayun sila Justin oh. Kasama nila si Sedi. Mukhang inaantay ka niya. Mukhang kakausapin ka na rin niya. Ay, salamat naman. Makakausap ko na siya. Tara, puntahan natin. Sedi! Then I found a very special love in you. It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's putting inside. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Alam mo bang miss na kita? Kim, marami akong gustong sabihin sa'yo. Gusto ko yung tayong dalawa lang. Kasi Sedi, gusto rin kitang makausap eh. Sige, Kim. Guys, diyan na muna kayo ha. Mag-uusap lang kami ni Kim. Sige, kayo Justin, ba't ba ang lulungkot nyo? Ano ba kasi talagang nangyari? Kikay, siguro, si Kim na lang ang magsabi sa'yo. Total, sasabihin na rin naman ni Sedi. Kim. Mahal na mahal kita. Sana huwag mo akong kalimutan. Sedi, ano ba yung sinasabi mo? Kim, umuwi na yung daddy ko. Galing Amerika. Nalaman niya lahat ng ginagawa ko rito nung hindi pa kita kilala. Kaya ngayon, pinapauwi niya na ako ng Amerika at doon niya na ako pag-aaralin. Sedi, ano ba yung sinasabi mo? Bakit parang biglaan nata? Iiwan mo na ako. Oo, Kim. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kasi, pag di ako sumama sa kanya, hindi niya nasusuportahan yung pag-aaral ko rito. Kaya napilitan ako sumama sa kanya. Pero Kim, hayaan mo. Babalikan kita pag nakatapos ako ng pag-aaral dun. Sedi, para sa kagustuhan ng magulang mo, at para sa ikabubuti mo, tanggapin ko. Kim, ipangako mo sa akin na nahihintayin mo ako. Kim, babalik ako para sa'yo. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo na hindi mo ako kasama. Kim, mahal na mahal kita. Then I found a very special love in you. It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's putting inside. Mahal na mahal din kita, Sedi. Pangako, haantayin kita. Basta, kapag nalulungkot ka, tawagan mo lang ako, ha? Oo, Kim. Papangako ko sa'yo. Lagi ako mag-update sa'yo. Hayaan mo. 2 taon lang naman ako dun eh. Pag natapos na ako ng pag-aaral, babalikan kita dito. Mahal na mahal kita, Kim. Mahal na mahal din kita. I found a very special love in you. Tara na. Bumalik na tayo dun. Sulitin muna natin yung mga araw na kasama kita. Sige, Kim. Tara.
Namiss ko tong lugar na to ah. Halos 5 taon din akong nawala. Gusto na kaya mga kaibigan ko? Dito pa rin kayo nakatira sa Justin. Justin? Justin? Sino kaya yan? Uy, Zeddy! Kailan ka ba umuwi? Kamusta ka na? Ayos lang atin. Kayo, kamusta na? Kakauwi ko lang kahapon. Siya nga pala, asan yung mga tropa natin? Tara, punta natin sa kanila. Ang tagal mo nawala. Namiss ka namin. Kaya nga eh, namiss ko rin kayo. Tara! Tin, kamusta na kaya si Kim? Simula kasi nang kinuha ng daddy ko yung cellphone ko, wala na akong balita sa kanya. Sed, hindi ko rin alam eh. Kasi yung pag-graduate namin, di na siya nagpapakita sa amin. Tsaka nagtatrabaho na rin ako para makatulong ako sa mga magulang ko. Ah, ganun ba? Baka sila Aaron siguro, may balita kay Kim. Oo nga, tara. Tara natin sila. Ron, ayun si Zeddy oh. Sed, eto na si Aaron, pati si Pongpong. Ron, Pong, kumusta? Tagal natin di nagkita ah. Eto, may sarili-sarili na kaming trabaho. Ikaw ang kamusta? Kaya nga Sid eh, ang tagal mong nawala. Kaya nga eh. Pero mga tol, graduate na rin ako. Siya nga pala, dito na ako maghahanap ng trabaho. Oo nga pala, si Kim, kamusta na? May balita ba kayo sa kanya? Sid, di na siya doon nakatira sa kanila. May iba na siyang tinitiran. Mas maganda siguro ikaw na makakita. Samahan ka namin. Ang baron. Sige tara, punta na natin. Tara. Malayo pa baron? Sid, dito na lang siguro tayo magantay. Mukhang umalis eh. Wala kasing motor doon. Ah, ganun ba? Mukhang maganda trabaho ni Kim ngayon ah. Maganda yung nalipatan nila. Basta Sid, mamaya, malalaman mo. Sige, hintayin na lang natin. Buti na lang, nakapagpa-check up na tayo. Kaya nga eh. Tara na, para makapagluto na rin ako ng hapunan. Junel, mauna ka na sa loob. May bibilin lang ako sa tindahan. Ah, sige, mauna na ako dito. Sid, ayun na si Kim. Baron, sino yung kasama niya lalaki? Di ko kasi mamukhaan eh. Malayo. Sid, tanong mo na lang kay Kim. Ayoko kasi sabihin eh. Mas maganda Sid, sa kanya mo na lang malaman. Sige Ron, pupuntahan ko na lang. Wait lang Sid, mukhang papunta yata dito. Kim! Kim, sandali lang! Kim! Bitawan mo nga ako. Anong ginagawa mo rito? Tsaka baka makita pa tayo ng asawa ko. Kim, nandito ako para balikan ka. Asawa? May asawa ka na? Oo, Sedi. May asawa na ako. Nasaan yung pangako mong 2 taon? Lampas 5 taon nang nakakalipas. Hinantay kita. Ni text, tawag, wala akong natanggap galing sa'yo. Hindi ko alam kung buhay ka pa. Tapos ngayong magkakaanak na ako. Tsaka ka magpapakita sa akin. Kim. Pasensya ka na. Kinuha kasi ng daddy ko yung cellphone ko. Kaya nawala ako na contact sa'yo. Di mo man lang ako inintay. Hinantay kita. Hinantay kita. Pero wala ka. Kim, naman ganun. Sabik na sabik akong makita ka. Sana man lang, hinintay mo ko. Pero ngayon, malalaman ko, may asawa ka na. At magkakaanak ka na. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako.
Ngayon ka lang, Sedi. Bakit ngayon ka lang dumating? Kailan huli na ang lahat? Kim, balikan mo ako. Tatanggapin ko yung dinadala mo. Ituturing ko yung tunay kong anak. Parang awang mo na. Hindi ko magagawa yung kay Junel. Kasi, ng mga panahong wala ka, siya yung nandyan para sa akin. Sana mapatawad mo ako. Makakaalis ka na. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ay aking laging hawak. At hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba'y ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon ka lang dumating. Yo guys, maraming salamat po sa sumuporta ng Bakit Ngayon Ka Lang simula part 1 hanggang last part. Guys, abangan niyo po ulit ang aming bagong ilalabas na story. Kami po ulit ni Justin ang magbibida doon. Guys, subscribe niyo po yung aming YouTube channel! Thank you po!